Hello guys, what is up? Welcome back po sa channel natin mga kamoto. Topi Manalo po. And today nandito tayo sa may Cabrera Road. So galing tayo ng Antipolo. And ito, pagbaba nito, Taytay Tikling. So the reason why bababa tayo rito is dahil gusto ko lang joke lang, joke. Dahil pupunta tayong Taytay. Actually, ang pupuntahan natin, to be exact, is the Toyota showroom sa may Taytay. Diyan lang yan, sa may Tikling. So pagbaba natin, dun lang halos yun. And kaya naman ako pupunta doon is because titingnan ko yung Wigo na na CVT-G 2024 model. So nakita ko na yon last year. And parang silipngot na ng view rito. Nakita ko na yun nga, meron daw Toyota Wigo, bagong model. And hindi naman kasi ako ganun ka-familiar sa Toyota. Kaya akala ko the usual, alam niyo naman si Toyota, 5 years, 7 years bago magpalit ng talagang parang bagong generation. So I thought it's still the Wigo na luma. Apparently from what I'm seeing sa internet, bago na siya. Laki na daw ng pinagbago doon sa dating model ng Wigo. At ang ganda na ng mga features. So saktong-sakto kasi si Mami for the end time nagbabalak na mag-drive. For those of you na kilala ko, very much familiar sa mga naging sasakyan ko, lahat yun manual. Si Mami hindi naman sanay mag-manual ng sasakyan, gusto niya automatic. Kaya I'm looking for a car for her na pwede namin kunin. So kumbaga parang perfect timing si Wigo at low price. Actually si Wigo yata ang pinakamura hindi pala, meron pala si Suzuki Espresso. Pero upon checking, with the price difference of roughly about 50,000 siguro, ang daming features ni Wigo na wala si Suzuki Espresso. Kaya we've opted to just go with the Wigo. And at least, diba, Toyota, you won't go wrong. Kasi yung mga previous car ko puro Chinese brand napag-usapan namin ni Mami, wag nang kumuha ng Chinese brand dahil nothing against Chinese cars, no? In fact, wala akong naging problema doon sa Chinese cars ko. Ang only problem with it is that one, yung parts niya, availability ng parts niya in the long run, kakaroon tayo ng problema dahil na-phase out siya. Second, and this one is related dun sa pag-phase out ng parts niya. Second, ang bilis niyang mag-change ng model. Kasi talagang yung variant model nawawala na sa market. So in 5 years, 8 years, wala na yung sasakyan mo or hindi na nag-update yung sasakyan mo. So medyo a little disappointing. Pero in terms of performance, wala naman nagiging problem sa kanya. Basta kahit anong sasakyan yan, as long as you maintain it properly, magpe-perform yan according to your requirement. Kaya this time, sabi ni Mami, gusto daw niya Japanese car na. And syempre, pag Japanese cars, yung top 3, Toyota, Mitsubishi, and I don't know the other, Nissan ba? Comment nyo nga guys kung ano yung isa sa mga top 3 Japanese
brand na vehicles. Yun. Lapit na tayo guys, no? Ilang minuto na lang, like 4 minutes now. Nga pala, nakita nyo sa last video natin, ito yung ano natin, SUMK. So far I've been using it for almost a month na, and late ko lang na-upload yung video na yon guys, pero February 14 ko pa nakuha yung promo yon eh. So ayan, no? Nagkaroon lang ako ng konting problem pala rito. Anyway, magkakaroon naman ako ng full review nitong unit na to, pero babanggitin ko na rin, nung una nagiging siyang unresponsive. Kala ko problem with the unit. So pagbukas ko, ang tagal, hindi nagre-response yung movement niya, yung kanyang yan, no, yung touch screen. Sabi ko, ang hirap, hindi gumagana. Yung pala, ang tito nyo may kalokohang ginawa. Yung nilagay ko palang SD card Japex, kaya yung system niya nahihirapang basahin yung SD card. So dahil nahihirapang basahin yung SD card, nagahang siya, nagiging siyang unresponsive. Kaya napalitan ko na siya ngayon ng original na SD card, and ayan, okay na siya. Pagbukas mo, magpe-pair na siya agad, mag-i-start na siya ng recording. So okay naman siya. I'd say bang for the buck to guys. So andito na tayo sa Tikling. Ikot lang tayo sa Rotonda, pabalik para makapunta tayo sa Taytay or sa Toyota Taytay. Actually hindi na ako kailangang umikot eh. Pwede na ako tumagos dito kung matigas-tigas ang mukha ko eh. Kaya matigas-tigas ang mukha natin. Tingnan natin kung ubra ang tigas ng mukha ko. Tigas lang ng mukha. Hindi naman tigas ng mukha. May U-turn kasi rito eh. Inaalaw nila. Yun lang, minsan abala ka sa mga dumidiretso, so nagagalit sila sa iyo. So yun guys, Toyota. Sana mayroong may naka-display na unit ng Wigo sa showroom para makita natin up close and personal, dahil di pa ako nakakita niyan in person eh. Nakakita ko, nakakasabay ko sa daan, pero yung actual na malapitan at masakyan, hindi pa. Kaya eto guys, samahan nyo ako at titignan natin kung mayroong Toyota Wigo. Uy, ayun, meron. Swerte. Park muna tayo. Ayan guys, so dito tayo sa Toyota Taytay, and ayusin ko lang dito, and punta tayo sa loob para makapag-check. Hello po, good afternoon. So yan, ito guys yung Toyota Wigo G 2024 model. Hindi ako ganun ka-techy when it comes to vehicles, kaya ayan, ito yung niyan, yung specs, no? That's your specs. And ayos naman pala. It's quite good, no, in terms of size, and I'd say hindi naman siya ganun kaliit. Ang kala ko kasi sobrang liit ng Wigo eh, pero sa personal hindi naman pala siya ganun kaliit.
So and the interior looks good. Medyo usod natin. Let's see how it feels. So ito yung aking driving position. Okay, pag nasara. Okay, so at arm's reach, okay naman. I'd say it's compact. It's a compact car eh. Pero ganda yung interior niya. Ang ganda ng upuan. Comfy. Yan ang tito nyo. Hello. Ayos naman siya. Looks nice. No? Ganda yung interior. I like the look ng interior. Sabi nila parang sobrang liit daw kasi I don't think it's maliit naman eh. Damn! Wow, ang code nyo. I don't think it's maliit naman. Wisit. Nice. Hindi naman siya maliit. I'd say sakto lang siya. Sa tulad ko, kala mo naman kalakihan ng tito nyo eh, no? It's comfortable. It's good. Size is just right. I don't know yet kung anong feel nito pag dinadrive. Kasi I haven't driven a Wigo. So this is my normal driving position. Tingnan natin ang feel sa likod. So this is the back seat and okay naman pala. I have enough legroom. Pero alanganin to sa tatlo. Mga dalawa lang siguro. It's good. Siguro dalawa tas isang bata. But all in all, okay yung space niya. Comfortable sa tatlo. Sa dalawa. Dito sa likod. Pero tatlo I doubt. Tatlong adult I doubt. Tapos doors are plastic. Walang kahit anong cheche-boreche. Everything is plastic. Pero hindi naman siya yung plastic na China plastic. I mean, this is a Toyota. Ano ba, guys? Tsaka yung seat niya. Ang seat niya, masasabi ko, ang sarap ng seat niya. Ang sarap ng pagka comfy. And then this is the back. Nalala ko tuloy yung Kia namin. Feels like this. Kia Pride 1999 model. Okay. So this is your cup holder. Nothing fancy. Wala nang accessories. It's a straightforward car that will bring you from point A to point B. Tingnan natin yung likod. Nice. Love this. The tonneau holder. Tapos malaki yung compartment niya. That's your spare tire as usual. Pero I'd say the compartment is ample size. Pwede na ang dalawang bag dito. Luggage bag. Kung maghahatid kayo sa airport, dalawang check-in, tsaka isang carry-on, kasya na dyan. Ayos, maayos yung likod. Ang ganda. And the way the door closes is, it sounds really good. Let's look at the engine. Yan. Okay, wait. Yan. Cute na engine. Lit to. Ng cargo. Lit ng air filter niya. And ang luwag. Sarap mag-DIY ng mga kung ano-anong bagay.
battery niya malaki lang ng konti dun sa motor natin. Pero it looks good. I'd say this is I think a good vehicle. Later. So ayan guys, natapos na tayo sa ating mga inquiries and check-up and tanong-tanong and whatnot. And unfortunately, dahil hapon na tayo dumating, actually late na, ginabi na ako, eh hindi na tayo nakapag-test drive. Kaya sayang, sana nakapag-test drive ako. But anyways, I think it's pretty much similar to what I had before, yung Kia Pride natin. I think parehas lang naman yun. Also mukha namang masarap siyang imaneho. So siguro some other time, sabi ni Sir Coles, shout out pala kay Sir Collins for entertaining my questions. So anytime naman pwede naman bumalik dyan, tawag lang ako sa kanya and schedule namin yung test drive. Nga pala, isang bagay na hindi ko nabanggit kanina pero nakuna natin ng video is the price change, the price update. Napansin nyo doon sa isang shot ko doon na pinapakita ko yung specs, general specs nung Wigo G, ang price na niya ngayon is 735. So from 729 nagtaas na siya ng 6,000. Sabi ni Sir Collins, actually lahat daw ng sasakyan ni Toyota for this month ay nagtaas across the entire country. So sayang, no? 6,000 is still 6,000. Hindi natin naabutan. But anyways, okay naman, okay pa rin naman yung price niya compared to other entry-level sedans or hatchbacks. So ano guys, anong tingin nyo? Comment naman kayo kung anong maganda, kung panalo ba tong Wigo, kung is this something na worth buying. Pa-comment na lang dyan sa baba para makita ko naman yung masasabi ng mga viewers natin. Also, kung nagustuhan nyo itong video natin, pahit na lang ng ating like button. And syempre, if you are new to my channel, bago kayo rito, I would like to invite you to please subscribe naman kayo sa channel ko and hit the bell notification for more updates para lumaki yung community natin, guys. Pero again, maraming salamat, umabot kayo sa last part ng video natin, no? Ginabi na rin kayo, ginabi na ako ng uwi. Until next time mga kamoto, kita-kits po tayo. Bye bye bye.